Sakali magdesisyon ng umuwi ang mga tauhan ng Sultanate of Sulu mula Sabah, handa na silang sunduin ang barko ng Philippine Navy na nakagayak na sa Tawi-Tawi. May dala itong mga pagkain at gamot at may kasama rin silang mga doktor. Mula sa Sibatu Island, Tawi-Tawi, may ulat on the spot si Chino Gaston. Chino. Yes, Maris, anumang oras ay handa na magtungo sa Sabah ang barkong BRP Tagbanwa para sunduin ang mga tauhan ng Sultanato ng Sulu na nananatili pa rin doon. Isang amphibious transport ship ang barkong ito na maaaring dumaong kahit sa mababaw na tubig. Isa ito sa mga pinakabagong barko ng Philippine Navy. Dala rin ng BRP Tagbanwa ang bigas, pagkain at mga gamot para sa humanitarian mission nito sa mga apektado ng bakbakan. Mahigit 2 linggo na itong nakadaong sa Sibatu Island sa Tawi-Tawi. Sakay rin ng barko mga tauhan ng Social Welfare Department ng probinsya ng Tawi-Tawi at may ilan ding doktor na kaya magsagawa umano ng minor surgical operations sa mga sugatang tauhan ng Sultanato. At kahit pa mahigit 200 ng mga tauhan ng Sultanato na sasakay, wala namang problema dahil malaki naman ang kapasidad ng barko. Air-conditioned ng sleeping quarters at may open space din sa deck area na inilaan para magsilbing higaan. Ayon sa kapitan ng barko na si Lieutenant Commander Jonathan Zata, go signal na lamang ang kanilang hinihintay para makapaglayag. Sakaling mapayagan ng pumasok sa teritoryo ng Malaysia, e-escortan at i-guide naman ng Malaysian Royal Navy ang BRP Tagbanwa patungo sa Lahad Datu. Aabot daw sa 8 oras ang biyahe tungo Lahad Datu sa Sabah. Narito ang pahayag. Datu, yung mga kababayan natin na ibabalik na dito sa Pilipinas. Basically, it's a humanitarian task. This will be the first time that the ship will be going out from the country. But accordingly, kapag may mga Navy ships naman na bumibisita sa atin, meron tayong tinatawag na lead through. So may nag-guide sa ating, gina-guide natin yung mga foreign ships to the harbor with which they're going to dock. So we're assuming na ganun din yung mangyayari sa atin. Once we cross the border sa Malaysia, there'll be a war vessel or a Navy ship that will help us guide in the specific berth that we would be coming alongside to. At yan ang latest mula dito sa Sibatu Island sa Tawi-Tawi. Balik sa iyo, Marie. Chino, mula ba dyan sa kinaroroonan nyo, may impormasyon kayo kung nasaan na talaga ang grupo ni Raja Muda? Matipid ang impormasyon na nakukuha natin dito, Maris, kasi di gaya dun sa Simonol Island kung saan tayo nanggaling, ay walang tauhan ng Sultanato na nagmamalagi dito sa Sibatu Island. At sa katunayan, sa pag-iikot natin kahapon, may namataan din tayong parang kampo ng Sultanato at may karatula din ito, pero ayon sa mga residente dito, hindi dito talaga nagsistay yung mga tauhan ng Sultanato at bihira daw o kakaunti ang supporters nila dito. Bagamat may nakakalap tayong information dahil malapit na nga ito sa Sabah, Maris, ay may unverified reports na sinasabi ng residente. Kaninang umaga may pumunta dito nagtanong at nagsabi sa atin na may information daw sila na patuloy pa nga yung bakbakan doon at may tila may isang radio station daw na pinasok yung mga supporters nung Raja Muda doon sa Sabah. Oo nga, Chino, at meron ding impormasyon na may mga reinforcement na rin at sympathizer ang kampo ng Raja Muda na nakapasok na rin sa bahagi ng Sabah. Ito ba ay kinumpirma sa inyo dyan at armado ba itong mga grupong ito na nakapasok na ng Sabah? Maris, narinig din natin yung information na yan at bagamat nandito tayo sa Sibatu, tumawag tayo dun sa Simonol Island kung saan nandun yung majority ng mga supporters ng Sultanato ng Sulu at nandun din nakabase yung kanilang Royal Security Force na kung tawagin. Gabi-gabi naman daw pinapatrolya ng mga tauhan ng Philippine National Police yung Simonol Island at sa katunayan ay nagsagawa nga daw sila ng verification para tiyakin na yung mahigit 100 miyembro at mga taga-suporta ng Sultanato ng Sulu na kabilang dito sa Royal Security Force ay hindi pa umaalis ng isla. Kahit gabi, pinapatrolya nila yung dalampasigan para tiyakin na wala nga pumapalaot at nagtatangkang papunta sa Sabah. Kasi ilang beses na rin sinasabi ng mga RSF o Royal Security Force doon sa Simonol na handa silang mamatay at magtungo ng Sabah. Iutos lamang ng kanilang sultan. Kaya pa man hindi nagbabakasakali yung ating mga otoridad doon at bukod sa pulis na nagpapatrolya gabi-gabi ay meron ding naval blockade at sa pagtataya natin
Kita natin 3 Navy ships ang pumapalibot dito sa Simonol Island para siguraduhin walang lansa o anumang sasakyang pandagat na tutungo ng Sabah. Alright, patuloy kami makikibalita sa inyo dyan. Maraming salamat, Chino Gaston.